Pinagpaliwanag naman ng House Committee on Ways and Means ang Bureau of Customs kaugnay pa rin po sa pagkakapuslit sa bansa ng 600 kilo ng shabu mula po sa China. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Nasabon ng mga mambabatas ang Bureau of Customs sa pagharap nito sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means. Hindi kasi nila maipaliwanag ng maayos kung paano nakalusot ang nasa 600 kilong shabu shipment mula China na natuklasan sa dalawang warehouse sa Valenzuela nitong Mayo. Sabi ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon, ang may kasalanan dito ang hepe ng Risk Management Office na si Attorney Bert Hilario. Hindi raw nito kinumpleto ang detalye ng shipment, kaya imbis na sa mahigpit na red lane maipila ang kargamento at ma-inspeksyon, naipila ito sa green lane kung saan hindi kailangan ng inspeksyon. Sinuspindi na si Hilario at sinampahan ng reklamong neglect of duty. Pero sabi ng isang mambabatas, hindi lang daw si Hilario ang dapat managot. So that's command responsibility, Commissioner Faeldon. If you appoint, you were the one who appointed the person, tapos sinisisi nyo niya, siya lang may kasalanan. Sasabi nyo lang, sinuspend nyo at lahat, and now kayo yung hero. No, I do not accept that. I will accept the command responsibility, all the actions and inactions of the Bureau employee, that falls under me. Everyone's actions in the Bureau of Customs, that's my responsibility. Yes, ma'am. But I would like to humbly qualify this. I never know Hilario in my entire life. That's for truth. Dahil dito, pinagsusumite ang customs ng listahan nito ng lahat ng kumpanyang nagkaroon ng Green Lane Pass sa nakaraang 6 na taon. Nabaling din ang atensyon ng pagdinig sa Chief of Staff ni Faeldon na si Attorney Mandy Mercado Anderson. Natuklasan kasi ng mga mambabatas ang kanyang Facebook post kung saan tinawag niyang imbecile o kulang sa pag-iisip si House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa pagsasabi nito na kayang buwagin ng Kongreso ang Commission on Appointments. Doon na lang po sa ethics natin as lawyers. You cannot call a brother in the profession an imbecile for making an opinion. So, opinion niya yun, you debate or you call out the opinion and say, mali naman yan hindi naman pwede yan, that's unconstitutional or that's not legal. But for you to call a ma'am idiot, o mas mataas ng kunti sa idiot, natatawa ka pa Yes, Your Honor. And I thought you were sorry, and do you find this funny? No, it's just that I would not Do you think want of to any be other funny? word. No, Your Honor. Because I can erase that smirk off your face if you want to. Humingi ng paumanhin si Anderson at nangatwirang pribado ang kanyang post at may karapatan siyang magpahayag ng opinyon. Pero giit ng mga mambabatas, may mga obligasyon din siya bilang isang opisyal ng gobyerno. Consultant din si Anderson sa Customs, top 5 siya sa bar at isang certified public accountant. Kinuha raw siya ni Faeldon para mareforma ang ahensya dahil bata si Anderson at bagong mukha. Pero sabi ng komite, hindi siya bahagi ng ahensya. I just want to request na Attorney Anderson be not take her leave because hindi naman siya part ng BOC. She's just a consultant of I don't think she needs to be sit there. At dahil sa post ni Anderson, malalagay sa alanganin ang BOC. Ang gustong ibigay na budget ni Representative Miro Kimbo sa Customs ngayong taon, zero budget for the coming year because there is in no way that a group of 290 plus imbeciles will approve a budget of an agency that calls it idiotic. Trisha Zafra, GMA News.